15 rare animals na makikita lamang sa Amazon Forest or Amazon River. Pinoy's World TV. Number 15. Amazonian Manatee. Ang tanging uri ng manatee na buong buhay na naninirahan sa freshwater. Endemic ito sa Amazon Basin at matatagpuan sa mababagal na ilog, lawa at bahaing kagubatan. Ito rin ang pinakamaliit sa tatlong buhay na species ng manatee, ngunit ang adult maaari pa ring lumampas ng 400 kilos. Wala itong kuko sa flippers, kaya ang scientific name nitong Inunguis nangangahulugang walang kuko. Herbivore ito at umaasa sa aquatic plants. Dahil mabagal manganak, matagal makabawi ang populasyon kapag nabawasan. Pangunahing banta rito ang illegal hunting, pagkakasabit sa mga lambat, polusyon at matinding tagtuyot. Number 14. Bald Uakari. Mukha itong unggoy na namula sa sobrang init pero natural ang matingkad na pulang mukha ng bald uakari. Nakatira lamang ito sa Western Amazon, lalo na sa Varzea o kagubatang regular na binabaha. Kabaliktaran ng maraming unggoy, napakaiksi ng buntot nito kaya mas umaasa ito sa malalakas na braso at paa sa pagtalon. Ang malusog na uakari karaniwang may mas matingkad na mukha. Kapag maputla, maaari itong palatandaan ng sakit. Kumakain ito ng mga prutas at matitigas na buto gamit ang malalakas na panga. Vulnerable ang species dahil sa hunting at pagkawala ng floodplain forest, isang habitat na hindi madaling palitan ng ordinaryong tuyong kagubatan. Number 13. White-nosed saki. Ito'y endemic sa South Central Brazilian Amazon. Nakakatawang pangalan dahil sa buhay na hayop. Hindi puti kundi matingkad na pink ang kulay ng kanyang ilong. Naging white-nosed lamang ito dahil namutla ang ilong ng mga lumang museum specimen na unang pinag-aaralan. May makapal itong balahibo at napakalakas na pangil para durugin ang hiwalay at hilaw-hilaw at matitigas na buto. Dahil dito, isa itong seed predator, hindi lamang tagakalat ng buto. Nabubuhay ito sa malalaking social groups at gumagamit ng iba't ibang alarm call kapag may mga predators. Vulnerable ito at patuloy na nababawasan dahil sa logging, pagpapastulan, sakahan, infrastruktura at panghuhuli. Number 12. Rondon's Marmoset. Ito'y maliit na unggoy na endemic sa Rondonia, Brazil sa southwestern Amazon. Noong 2010, ito'y formal na kinilala bilang hiwalay na species. Humigit kumulang 22 cm lang ang katawan nito, ngunit mas mahaba pa ang buntot na umaabot sa 31 cm. Espesyal ang ngipin nitong parang pait dahil kinakayod itong balat ng puno para lumabas ang dagta at gum na kinakain nito. May digestive system din itong kayang tunawin ang malagkit na pagkain yon. Vulnerable ang species at marami sa sakop nito ang nasa arc of deforestation, kung saan mabilis na papalitan ng kalsada, pastulan at bukirin ang mga gubat. Number 11. Rus Malens Dwarf Marmoset. Ito ang isa sa may pinakamaliit na geographic range sa lahat ng primates sa Amazon. Tinatawag ding Black Crown Dwarf Marmoset. Nakatira lamang ito sa limitadong bahagi sa pagitan ng Lower Madeira at Aripuanã River sa Brazil. Unang nailarawan sa siyensya noong 1998, kaya marami pa ring hindi alam tungkol sa tunay na dami at kilos nito. Maliit ito, may itim na korona, mapusyaw na katawan at mahilig sa prutas, insekto at dagta ng puno. Bagamat hindi ito kasalukuyang kabilang sa pinakamataas na threatened category, bihira pa rin ito dahil napakaliit na mundong natural nitong tinitirahan. Number 10.
Milton's titi monkey. Ito'y natuklasan noong 2011. Kinilalang bagong species noong 2014. Tinatawag ito ng ilang lokal na fire-tailed zogzog dahil sa matingkad na orange na buntot nito. Tanging sa Southern Amazon ng Brazil ito matatagpuan sa gubatang nakakulong sa pagitan ng Roosevelt at Aripuanã Rivers. Mahalaga ang mga ilog dahil halos hindi tumatawid o lumalangoy ang titi monsters. Monkeys, kaya nagiging natural na paderang tubig at naghihiwalay sa mga species. Kadalasan, sila'y magkakapareha at kilala sa duet calls na ginagamit sa pagmamarka ng teritoryo. Data deficient ito, ibig sabihin, kulang pang impormasyon upang masukat ang maayos na pagkaka-extinct na mga ito. Number 9. Varzea piculet. Mukha itong maliit na woodpecker at endemic ito sa Brazilian Amazon at nakadepende sa Varzea Forest sa kabaan ng Amazon at Solimões Rivers. May 10 centimeters lamang ang haba nito, kaya isa ito sa pinakamaliit na kamag-anak ng woodpecker. Gumagapang ito sa maninipis na sanga habang naghahanap ng langgam sa lagubang at larvae sa ilalim ng balat ng puno. Ang problema, ang flood plain forest madaling maapektuhan ng pagputol ng kahoy, sunog, pagpapastulan at pagbabago ng daloy ng tubig. Kapag nawala ang bahaing lugar na ito, hindi sapat na may natitirang rainforest sa malayo dahil maling uri yun ng tirahan para sa mga ibong ito. Number 8. Wattled curassow. Ito'y malaking ibon ng Western Amazon floodplains. Ang lalaki halos itim, may kulot na crest at pulang fleshy ornament o wattle malapit sa tuka. Umaabot ito sa halos 1 metro ang haba at karamihan ng oras naglalakad sa lupa upang mamulot ng prutas, buto at maliliit na hayop. Mahalaga ito sa forest regeneration dahil nakakapaglipat ito ng malalaking buto. Ngunit dahil malaki, maingay at madalas nasa gilid ng ilog, madali itong target ng hunters. Endangered ito matapos ang matinding pagbaba sa maraming dating tirahan. Sa ilang lugar, maaari ng tahimik ang kagubatan dahil wala na ang malalim nitong tawag. Number 7. Amazon weasel. Kung may hayop na parang multo sa Amazon, ito na yon. Isa itong pahaba at maikling pa ang carnivore na may maitim na guhit mula lalamunan pababa sa tiyan. Sa kabila ng malawak na Amazon, nakakaunting kumpirmadong record nito at halos walang alam ang siyensya sa pang-araw-araw nitong buhay. Noong 2024, isang pambihirang video mula Bolivia ang nagbigay ng mahalagang bagong record para sa species. Madalas itong iniugnay sa kagubatan malapit sa ilog at malamang na nangangaso ng maliliit na mammals. Ang scientific name na Africana nakakalito. Nagmula yon sa isang lumang specimen na maling nilagyan ng label na galing Africa. Number 6. Xingu River Ray. Parang buhay na itim na plato na may puting polka dots. Endemic ito sa Xingu River Basin sa Brazil at mas gusto ang malinaw na tubig na may mabatong ilalim. Hindi ito marine stingray na napadpad sa ilog. Kabilang ito sa natatayang grupo ng South American stingrays na buong buhay nasa freshwater. Maaring umabot sa humigit kumulang 40 centimeters ang lapad ng disk at may makamandag na spine sa buntot bilang depensa. Mabagal ang paglaki nito at mas matagal mabuhay ang mga babae kaysa lalaki. Vulnerable ito dahil limitadong tirahan ito, panghuhuli para sa aquarium trade at pagbabago sa ilog dulot ng developmental at dams. Number 5. Blessed poison frog or Ranitomea benedicta. Ito'y matatagpuan lamang sa lowland rainforest ng northeastern Peru sa Amazon region.
Maliit ito ngunit kapansin-pansin ang pulang ulo at maitim na katawan na may bluish pattern. Noong 2008, ito'y nakilala, hiwalay na species dahil dati itong napapagkamalang ibang poison frog. Mahalagang kulay nito dahil bilang babala sa mga predators. Tulad ng maraming dart frog, nakukuha nitong toxic chemicals mula sa natural na diet ng maliliit na arthropod. Kaya ang captive bred individuals ay maaaring hindi kasing lason ng mga nasa wild. Number 4. Summer's Poison Frog. Mas limitado pa itong frog na ito. Endemic ito sa Central Peru, lalo na sa Huallaga River drainage at kalapit na bahagi ng Cordillera Azul. Umaabot lamang sa halos 2 sentimetro ang katawan, ngunit napakatingkad ng orange rings sa itim na balat. Ang ganitong kulay ay tinatawag na aposematic coloration, parang neon warning sign na nagsasabing huwag kainin. Nilarawan din ito bilang hiwalay na species noong 2008. Endangered ito dahil sa napakaliit na range, pagkawala ng kagubatan at koleksyon para sa exotic pet market. Sa isang hayop na umaasa sa mamasa-masang microhabitat, kahit maliit na pagbabago sa init at tubig maaaring makasira sa breeding site nila. Number 3. Zebra pleco. Ito'y isa sa pinakasikat at pinakamahal na ornamental catfish, ngunit sa wild, napakaliit ng natural nitong mundo. Endemic ito sa humigit kumulang 150 kilometers bahagi ng Middle Xingu River. May black and white stripes itong parang zebra at sucker-like mouth na tumutulong kumapit sa mga bato sa mabilis na agos. Maliit lamang ito, karaniwang wala pang 10 sentimetro. Nagtatago ito sa mga siwang at aktibo sa madilim na oras. Ang habitat modification at sobrang panghuhuli para sa aquarium trade ang malaking banta dito. Ang pagbabago ng agos, oxygen temperature mula sa dam ay kritikal dahil espesyalista ang isdang ito sa partikular na kondisyon ng Xingu. Number 2. Kaapor capuchin. Isa sa pinakabihira at pinakananganganib na primate sa Amazon. Endemic ito sa silangang Brazilian Amazon sa pagitan ng Para at Maranhão, kung saan matindi ang fragmentation at human pressure. Noong 1992 lamang ito nailarawan sa science. Payat ito kumpara sa robust capuchins at kumakain ng prutas, buto, insekto at maliliit na vertebrae. Matalino ang capuchins, ngunit hindi sapat ang talino kapag ang bawat forest patch napapalibutan ng bukirin at kalsada na. Critically endangered ito at tinatayang napakalaki na ng naging pagbaba ng populasyon. Dahil bihira at mahirap mahanap, bawat natitirang grupo ay mahalaga sa genetic survival ng species na ito. Number 1. Pied tamarin. Isang unggoy na parang nakasuot ng puting balabal ngunit may itim at halos walang buhok na mukha. Isa ito sa may pinakamasikip na range sa lahat ng primate dahil natural lamang itong matatagpuan sa paligid ng Manaus sa Brazilian Amazon. Ang problema, ang Manaus malaking lungsod na patuloy lumalawak, kaya ang kagubatan nito ay nahahati sa maliliit at hiwa-hiwalay na piraso. Nabubuhay ang pied tamarin sa family groups, kumakain ng prutas, insekto, dagta at maliliit na vertebrae. At madalas, kambal ang anak nila. Critically endangered ito. Bukod sa habitat loss, nakikipagkumpetensya rin ito sa mga adaptable na golden-handed tamarin sa ilang bahagi ng range. Kapag nawala ang green corridor sa Manaus, maaaring tuluyan ng mahiwalay ang natitirang pamilya ng primates na ito. At yan ang 15 rarest animals na makikita lamang sa Amazon. Ang Amazon ay hindi lamang isang napakalaking gubat. Para sa mga hayop na ito, maaari itong maging isang maliit na isla ng puno, isang bahaing gubat at iisang bahagi ng ilog na wala ng kapalit. Kapag pinoprotektahan natin ang kanilang tirahan, hindi lang isang species ang ililigtas natin,
kundi buong ecosystem. Kaya, alagaan natin ang ating kalikasan. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please comment. Ha ha! At syempre, wag naman natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy dito at may Pinoy doon. Syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!